Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mang sulog tayo ng ating mundo, sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so tatlo ho ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Isa na doon, yung nangyari doon sa Department of Justice or DOJ kasi kanina, itong si Senator Risa Hontiveros nagpunta doon sa DOJ para mag-file po ng formal complaint at saka kaso doon sa 6 na mga vlogger and also doon po kay Michael Maurilio Makabayan. Kung maalala ho natin, 6 days ago, pumunta itong si Senator Risa Hontiveros doon sa NBI Makabayan para mag-file po ng complaint doon kay Michael Maurilio and also 11 na mga vlogger Makabayan. Yes, you heard right, 11 ho na mga vlogger. Bakit 6 na lang kanina si Ivan? Siguro hindi nakitaan ng probable cause na taga-NBI yung ibang mga vlogger makabayan. Kasi nga 'di ba? After po nag-file ng complaint, itong si Senator Risa Hontiveros, 'di ba? Isa-isa na sila to nag-explain, palusot, maraming chichiboreche, 'di ba? Pati nga itong si Libayan makabayan, pang ilang vlog siya tungkol doon sa kanyang pagdepensa sa kanyang sarili at saka nagpalusot makabayan na hindi siya napakalat ng video tungkol dito sa kay Michael Maurilio and also doon po sa pag-criticize niya kay Risa Hontiveros makabayan. Si Libayan nga siguro 4 or 5 yata yun. And also ito pong sila si Crescencio, marami pang iba, si Trixie makabayan. Si Trixie, 3 ho ang kanyang video para dipinsahan ang kanyang sarili makabayan. Okay, so ipakita ko muna sa inyo ang explanation ni Senator Risa Hontiveros tungkol dito sa kanyang pag-file ng complaint or kaso sa mga vlogger para po doon kay Topacio and also kay Michael Maurilio makabayan. For more details, let's watch this. Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice Prosecution Service. Kaso po isa laban kay Michael Maurilio at yung isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. Sina Byron Cristobal alias Banatbay, Crisette Chu, Chrissy Chu, si Jay Sonza, si Alex Distor, alias Tio Moreno. May isa pa. Si Jeffrey K. Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. So, ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Pero ibahin niyo ako. Hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. Kaya po, ihinain na po namin ngayong araw ang mga kasong ito. Ben Pulta po sa Philippine News Agency. Ano po yung difference nito doon sa na-file nyo earlier sa NBI? Yes, sir. Yung inihain ko sa National Bureau of Investigation nung nakaraang linggo ay isang reklamo na naghihingi sa kanila ng dagdag na investigasyon sa kinaroroonan at katayuan ni Michael Maurilio, lalo na dahil sa huling messages niya sa opisina ko na kinidnap daw siya at bihag ngayon sa Glory Mountain ng KOJC at humihingi pa nga ng rescue. At sa reklamong iyon, dagdag na pag-alam sa provenance ng video na iyan. Sino yung mga tao o mga grupo sa likod ng pag-produce
at pagkalat niyan. Kaya pati yung mga 100 vloggers nung nakaraang linggo ay hiningian ko ng dagdag na investigasyon. Ito ngayong umaga ay mga formal na kaso na ng cyber libel. Laban dun kay Maurilio at dun sa 6 munang mga vloggers. Patuloy pa naman at inaasahan kong magpapatuloy parallel yung investigasyon sa reklamo ko sa NBI at hari nawa itong mga kasong inihain ko dito sa DOJ Prosecution Service at bunga na nga din ng investigasyon ng NBI, malalaman pa namin kung meron pa bang dapat ikaso at meron pa bang mga dapat kasuhan. Good morning po. Jane Bautista from Inquirer. Ma'am, since nag-file po kayo last week sa NBI, meron na po bang info yung police investigation about sa kidnapping? Or may natanggap na po ba kayong any update from them? Umaasa ko na kaagad inaaksyonan yan ng NBI. So, bagamat wala pang update sa ngayon, pero I am confident na ginagawa nila yung kanilang mandato sa ilalim ng batas sa kahit sino mang mamamayan katulad ko. To put it on the record, kailan niyo po last na na-contact si Michael Maurilio po? Yung huling komunikasyon niya sa opisina namin ay noong June 22 at 23. Doon siya humihingi ng rescue dahil kinidnap daw siya at bihag nga sa Glory Mountain ng KOJC. Nagkakataon yung June 24, yung petsa na binuo nung Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya. So, nung matanggap namin yung mga komunikasyon na iyon, nung June, kaagad namin finoward sa PNP Davao para aksyonan nila. Pero ang nangyari, habang ina-aksyonan nila, lumabas na itong mga video na ito. Okay po. Alvin Murcia po sa Daily Tribune. Sa tingin niyo, Senador, bakit siya biglang nagbago ng isip at bumaliktad? Ang huling clues na pwede kong pagbatayan ay yung message niya. Kaya hiniling ko rin sa NBI, alamin, totoo bang kinidnap siya? Totoo bang bihag siya doon sa Glory Mountain? Dahil hanggang ngayon, nagdarasal ako para sa kanyang kaligtasan. Pero kailangan niyang magpaliwanag. Bakit siya nagsinungaling at nagsisinungaling ngayon? Hi, Senator Adrian Ayalin po, ABS-CBN. So, yung si Michael Maurilio po ay kumbaga hindi nyo na siya parang tinuturing na pwedeng biktima dahil nga yung huling kausap ninyo ay humihingi pa siya ng tulong pero ngayon po sinasama nyo na siya sa complaint. Posibleng biktima pa rin siya hanggang ngayon. Yun yung hinihingi ko ng kalinawan sa NBI. Pero malinaw din na gumawa siya ng video na in-upload at pinasisinungalingan, hindi lang ako, kundi pinasisinungalingan pati yung higit 100 pang mga witnesses, katulad niya dati, iba pang mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy at KOJC. At malinaw din para sa akin bilang miyembro ng Senado na iyang video na yan at yung pagkalat nila niyan at yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng mga vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Yan din ang gusto nilang busalan. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Ma'am, yung sa vloggers po, ano po ba ito? Nag-share lang, nag-comment? Ano po yung ginawa talaga nila para masama sila? Kasama ng aking legal team at inaasahan ko sa NBI patuloy yung pagkalap namin ng mga posts, mga digital data, dahil dito pa lang sa unang 6 na vloggers na kinasuhan ko, tiwala ang legal team ko na may sapat na katibayan para dun sa akusasyon ko ng cyber libel. So pag mudmud man ng video ni Michael Maurilio o pagdagdag at pagkalat ng sarili nilang mga kasinungalingan tungkol sa akin, tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko at tungkol sa Senado.
Ma'am, Jo Casilo po of GMA News Online. Ma'am, active pa din po yung page nung Pagtanggol Valiente po, no? Are you doing anything to take down this site at this page? Sa ngayon, iniiwan ko sa kamay ng NBI kasabay ng pagkalap ng mga datos tungkol kay Maurilio at tungkol sa mga vloggers online, yung karampatang aksyon dyan sa Pagtanggol Valiente. At siguro sa puntong ito, ang pinakamahalaga sa amin ay malaman ang identity ng mga tao o mga grupo na nagtayo ng Pagtanggol Valiente na yan. At sa tingin namin ay isang fake news channel at ginagamit primarily or halos solely sa ngayon para ikalat yung video ni Michael Maurilio. Morning, ma'am. Dante Amento, UNTV. Ma'am, di ko lang po alam kung tama. Doon sa complaint niyo sa NBI, kasama po si Sas Rugando Sasot at si former Secretary Trixie Cruz Angeles. Bakit po ngayon, ma'am, hindi na sila kasama? Inuna na po namin yung unang 6 na vloggers dahil sa kanila malinaw sa legal team. Ngayon pa lang na may sapat na mga impormasyon na para isama sila sa isang kaso ko ng cyber libel. Sa mga susunod na araw, dahil patuloy yung aming pagkalap ng mga digital information ng mga taong itong unang 6 at pati yung mga yung 6 pa na naisama sa reklamo ko sa NBI, maaring magdagdag pa kami ng mga isasama sa kaso. Ma'am Lawrence Tanho ko, Radyo Pilipinas. Ma'am, sinasabi po ng ilang mga vloggers, naglabas na po siya ng early statement na pagkitil daw po ito sa freedom of speech and opinion lang daw po yung binigay nila. Makayang ipo-reaction. Lifelong na naniniwala ako at nagtataguyod ng freedom of speech, freedom of expression. At the same time, malinaw ako mula sa simula. Hindi yan nag-e-extend sa pagkalat ng mga kasinungalingan na maglalagay pa sa panganib sa ibang mga tao. And in this case, ilan sa pinaka-vulnerable ng mga tao, mga witnesses laban sa isang makapangyarihan at mayamang puwersa. Siguro last na lang po, baka message po sa mga vloggers tsaka kay Atty. Topacio, ma'am. Iwan ko na lang dun sa unang 6 na vlogger na sagutin ang anumang aksyon ng DOJ Prosecution Service bunga nitong mga kasong inihain namin ngayong umaga. Okay, so hindi naman kasi kasama sa freedom of expression ang ginagawang pang-akusa nitong mga DDS vloggers dito kay Senator Risa Hontiveros Makabayan. Ano ba ang ginagawa lagi ng mga DDS vlogger? Or ano ba ang kanilang pinanghawakan lagi Makabayan na lagi nilang sinasabi? Di ba lagi nilang sinasabi na opinion lang daw ang kanilang ginagawa sa kanilang blog, pati po doon sa kanilang post, sa kanilang Facebook accounts Makabayan? Opinion lang daw. Pero kung papansinin natin, ang kanilang opinion mga kababayan ko, kinakabitan nila ito ng pang-akusa. Lalo na itong si Jason sa Makabayan. Nakita na ho natin many times itong si Jason sa the way siya mag-post Makabayan. Meron talaga pong pang-aakusa. Pero kahit na lagi niyang sinasabi na pagtatanong lang daw ang kanyang post doon sa kanyang Facebook accounts Makabayan, pero kung itindihin natin, may pang-aakusa na nangyayari. Diba? Ganun ho ang mga DDS vlogger Makabayan. Kaya nga nagaganyan ang kanilang mga viewers, mga followers, mga DDS supporter Makabayan. Kaya nagaganyan ang kanilang utak. Kasi minimislead nila, ginagatungan nila. Binibigyan kasi nila ng maling information Makabayan. Ano ba ang laging kino-comment ng mga DDS supporter kapag kayo ay mag-post tungkol dito kay Michael Maurilio Makabayan? Diba ang lagi lang comment na tanim ebidensya daw, tanim witness daw ni Senator Risa Hontiveros para daw sisiraan lang ito si Kibuloy, ang KOGC, itong si Sara Duterte, and also itong si Digong Makabayan. Diba yan po laging sinasabi ng mga DD supporter? Correct if I'm wrong? Dahil po binibigyan sila ng maling information ng mga DDS vlogger Makabayan. So ang tanong ni Sir Ivan, bagay lang ba na sila ay kinasuhan ni Senator Risa Hontiveros? Please comment sa baba at babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay?
So anyways, jump tayo sa ibang usapin mga kabayan. Kasi kahapon, di ba may nabasa tayo na sinabi ni Sara Duterte na daw meron ng huling habilin itong si Digong sa kanya mga kabayan. Yan po sinabi niya kahapon. Kasi itong si Sara, nandun ito sa Netherlands or sa Dahig mga kabayan. Binisita niya itong si Digong. Hindi na naman po nagtrabaho mga kabayan. Hindi naman po nagtrabaho itong si Sara. Nandun siya sa Netherlands. Ang sabi niya kahapon mga kabayan, nagbigay na siya ng kanyang huling habilin. Sabi niya, kung saan siya mamamatay, doon daw siya ipakremate mga kabayan. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas mga kabayan. Ipakremate na lang daw siya. O di ba mind conditioning mga kabayan? Napaka-obvious na yan po ay mind conditioning. Dahil sinakyan nila yung sinabi ni Zimmerman, yung dating wife ni Digong mga kabayan, na butot balat na lang daw itong si Digong. Namayat daw mga kabayan. So siyempre yan po kaagad ay sinakyan ng mga DDS vlogger or mga supporter ni Digong para magalit lalo ang kanilang followers. Dito kay PBBM, so dito po sa Marcos administration. Kasi nga 'di ba inakusahan nila na si PBBM daw yung pakana kung bakit nandyan si Digong sa Dahig mga kabayan. Yan po ang lagi nilang sinasabi. Inaakusahan nila ang ating gobyerno, si PBBM na napakana daw bakit nandun ngayon itong si Digong sa Dahig mga kabayan. Kahit makailang beses na silang explainan ng ating gobyerno, mga law experts, 'di ba? Na walang kinalaman si PBBM dyan. Kasi ang kaso ni Digong, 2017 pa ho yan. Noong naglabas na po ng warrant of arrest, ang ICC through Interpol, siyempre yan na po itinugunan ng ating gobyerno at ni PBBM kasi maraming beses na tayong binigyan ng pabor ng taga-Interpol mga kabayan. So tayo na naman po ang nagbigay ng pabor doon sa Interpol. So walang kinalaman si PBBM. Bakit nandyan itong si Digong sa ICC mga kabayan? At kung bakit nandyan ito si Digong sa ICC, dahil po yan sa ginawang kasalanan ni Digong mga kabayan. So ngayon, siyempre sinakyan yan na mga DDS supporter. Lalo na yun po, diba sila si Binoy, maraming sinasabi mga kabayan, lalo na itong si Rocky. Sinakyan nila kagad mga kabayan. Pero 'di ba sinabi rin po ni Zimmerman na okay naman ho, na healthy naman ho itong si Digong na nandoon sa ICC mga kabayan sa kanyang detention center. Healthy si Digong, pero siya ay pumayat ng konti mga kabayan. Sabi pa nga ni Sara Duterte na mas better na lang na ganyan ang katawan ni Digong kasi daw healthy siya mga kabayan. And do you think hindi siya minumonitor ng taga-ICC mga kabayan itong si Digong? Pero maraming sinabi at may mga sinabi ang mga DDS vlogger na daw nilason ng gamot itong si Digong ng taga-ICC mga kabayan. Diba? Nilason lang daw ng taga-ICC itong si Digong sa pamamagitan ng gamot mga kabayan. Diba? Gonggong talaga eh. Kaya nga nagagalit sa kanila itong ICC. Kasi nga lagi lang binibigyan po ng maling information o napapakalat sila lagi ng fake news mga kabayan. So dahil napag-usapan natin nung una si Senator Rizal Tiveros mga kabayan, so idagdag natin ang kanilang bakbakan doon sa hearing tungkol dito kay Digong mga kabayan. For more details, let's watch this. Lahat itong sa right side ko, puro commander ng death squad dyan. Yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Ang sinabi ko, ganito, encourage the criminals to fight. Pagka lumaban, patayin ninyo. Hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawad, pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling
the controlling crimes in the city. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon, tanungin ninyo, openly lahat yan dumaan pagka police chief, pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo, ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Alam niyo mga kababayan ko, maraming beses ko na yung sinasabi dito na hanga ako kay Senator Santiveros. Bakit? Kasi isa rin po siya dito sa bumangga kay Digong Makabayan. At ilan po ito ng mga personalidad na medyo talaga yung mga may kapangyarihan makabayan, binangga po ni Senator Santiveros. Kaya isa yan si Senator Risa Makabayan na hinahangaan ni Sir Ivan. Dapat talaga na meron pong tao na nandyan sa Senado Makabayan na fiscalizer. At sa nakita dito, isa po sa nakita ni si Ivan na fiscalizer, ito pong si Senator Risa Hontiveros Makabayan. So ang tanong natin, lalo na dito sa mga DDS, sa tingin nyo ba, saan galing karamihan ng mga ebidensya na hawak ng ICC Makabayan? Sa tingin ninyo DDS, saan galing ang mga ebidensya na yon na hawak ng ICC? Diba galing kay Digong? Kasi nga si Digong mismo dito ang nagbuking sa kanyang sarili makabayan. Mismo rin po si Digong dito ang nagsabi kung ano ang kanyang ginawa sa panahon ng kanyang panunungkulan makabayan tungkol sa nangyari sa War on Drugs or AGK. At sino ang mga sangkot dito? Diba galing rin po mismo kay Digong Makabayan? So siya dito ang napakulong sa kanyang sarili. Kasi sa kanya galing ang mga ebidensya na hawak ngayon ng ICC Makabayan. O, di ba? So, anyways, siya nga pala, before tayo mag-jump sa ibang usapin Makabayan, i-shout out natin yung mga nag-comment dyan sa baba, yung lagi pong nanguna. Ate pong mga mandirigma Makabayan. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Euphemia. Nandyan rin po si Luisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Jocelyn Flores. Hi to RNMSN 2006 from Los Angeles. Hi to Monet Borromeo. Teresita Saulog from California. Grandmama Lo Whitey from Angeles City. I-shoutout natin si Tess Faraon, Maria Cristina Fernandez Manimbao. Hi to Noel Narcida, Rina Con 13. Nandiyan rin po si Lionel Desiderio, Elena Gogol from Dubai, Chico, Felicidad Solitas, and hi to Salindong and Basinga Vlog. Okay. So mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog na Mike Abby. For more details, let's watch this. Nako, eto na. Pinag-uusapan na naman po ngayon ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa at iba pa na co-accused ni Digong Duterte sa ICC, Crime Against Humanity. At alam nyo kung saan nanggagaling itong balitang ito? Sa kampo ng mga complainant ng mga nag-file ng kaso before ICC noong pang 2017. Ang grupo ni Trillanes, grupo ng mga abogado ng complainant. Alam nyo, ito po kasing grupong ito ay tumaas ang kredibilidad
sa issue ng usapin ng warrant of arrest nang mapatunayan kahit hindi eksakto yung mga date na sinabi nilang lalabas ang warrant, napatunayan kasi kay Duterte. Napaulit-ulit nilang sinasabi, monthly may darating ng warrant, kinakantsawan sila. Hindi naniniwala sa kanila yung mga Duterte. Puro fake news daw, puro propaganda lang. Ay nagkatotoo. Inaresto nung last March, nung Marso si Duterte. Di ibig sabihin hindi fake news ang kampo ng mga complainant. Ngayon ito na naman. Umiinit na naman po ang kailang mga pahayag na sila'y naniniwala na sa lalong madaling panahon, anytime, ibig sabihin, lalabas ang arrest warrant laban kay Bato de la Rosa, dating PNP chief, na co-accused sa kaso. At iba pang mga retired general at kung sino-sino pa dyan. Posible po na mangyari yan. Kasi ito pong mga complainant, abogado ng mga biktima, merong access, meron pong authority yan na kumuha ng update, bigyan ng update sa galawan dyan po sa ICC. Kasi sila ay ano tawag dito, sila po ay officer of the court, yung mga abogado. Pangalawa, sila po ay merong karapatan na bigyan ng pinakahuling mga impormasyon mula sa ICC. Okay? Natural, sa kampo ng mga pwedeng maaresto na may mga kaso dyan, magdi-deny. Ganun lang yun Pero siyempre, dahil nasimula na, alam niyo yung pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte, yun po yung napakatindi ng epekto sa mga co-accused, yung kasama, kung di ako kakamali, 10 yata sila dyan. Nasa listahan si Sara Duterte, Bato de la Rosa, mga general na di umano'y nasangkot doon sa tukhang operation paglabag sa karapatang pantao. Ang sistema ho kasi sa ICC, hindi lahat, pag naglabas ng warrant of arrest, lahat ng pangalan nandun. Di ba dito sa Pilipinas, sa ating korte, pag nagpalabas ng warrant ang judge, kung 5, kung gaano karami yung suspect, lahat isang pangalan, nakalista ang lahat ng pangalan sa isang court order, warrant of arrest. Ganon sila Sa ICC po hindi. Bawat isang warrant, isang tao. Parang ganon ang lumalabas. Kasi itong ibang mga akusandong ito, si General Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, Sara Duterte at iba pa, dapat kasama na doon sa unang order. Hindi po Kaya nga si Duterte lang inaresto, siya lang nandun sa warrant of arrest na dala ng ICC at ipinatupad ng PNP at ng Philippine government noong mga panahong yon. Okay, ganon din ang mangyayari dito. Kaya ako, personal ko pong opinion, okay, malamang mangyari na nga ito. Kasi itong impormasyon sa issue ng bagong warrant of arrest ay galing ulit sa kampo ni na Trillanes at mga abogado ng biktima na inuulit ko, meron silang karapatan bigyan at kumuha ng impormasyon sa ICC kung ano, dahil sila po ang complainant ng kasong ito. Tingnan natin kung sino at kailan. Pwede ring nandito na yan, hindi pa lang ho pinatutupad. Kasi mayroong malalim na pagpaplano. Hindi naman kasi ganun kadali ho yan Katulad nung kay Duterte. Bago dumating yung warrant of arrest, matagal na pinagplanuhan. Inamin ni General Torre nung siya hindi pa PNP chief, siya ay CIDG director. Sabi niya, matagal na naming alam yan, matagal na pinagpaplanuhan yan. At nung oras na dumating ang warrant of arrest, mabilis nilang ipatupad. Ganun kasi. Kaya itong kay Bato, kay Sara, at iba pang mga akusado dyan sa isyong yan, kasama na ho yan sa pinagpaplanuhan ngayon ng mga otoridad. Pero dahil yan ay operational matter ng ating kapulisan, law enforcement agency, hindi na natin tatalakayin yon. May limit tayo, alam ko yan. Dahil ako po ay taga-media, alam ko yung limitasyon. Hindi na natin pwedeng talakayin kung ano yung merito, o ano yung merito, yung operational matter ng ating otoridad. Pero ang akin hong opinion, yan ay napagplanuhan na, pinaghandaan na kung ano ang kailang gagawin. Para sa oras na dumating ang warrant of arrest through ICC, madaling ipatupad yan. Ayan, okay? Hindi naman ho pwedeng pagtaguan ni Bato ang Senado. Wala. Ang warrant of arrest ay laging ipapatupad yan. Temporary, pwede siyang magtago sa Senado. Pero hindi naman pwedeng habang buhay ka nasa Senado. 24 hours, may mahirap yun. At hindi naman siya pwedeng hindi arrestuin pag may warrant of arrest. Kung si Digo nga na daming bodyguard at kung sino-sino pang mga abogadong katabi, hinuli ni Torre.
Pinusasan pa nga si Salvador Milaldea, di ba? Kung hindi umalis yung mga abogado, lahat yun pupusasan ni Torre. Ganong katapang si Torre. At lalo na ngayon, PNP chief na, di mas matobli ang tapang niya. Dahil lahat ng pulis susunod sa kanya. Kung nung araw director siya ng CIDG, nagawa niya yung paghuli sa dating Pangulo, ngayon pa kaya? Tapos Vice President, Senador, at kung sino man, ay nako, huwag niyo subukan si Torre. Iba ang dating ho ng mamang yan, may tapang, talino at merong prinsipyo. Okay, ano ang inyong masasabi dyan? Sunod na pag-usapan natin. Nako, alam niyo itong issue ng sabong, kahit na ito 2021 pa nangyari, kailangan talagang tuloy-tuloy po ito na umpisa na ho ang investigasyon at managot na dapat managot. Kasi ongoing po. Ongoing po ang pag-usap. Ongoing po ang pagtalakay ng investigasyon tungkol dyan. Katunayan ay seryoso ang DILG, PNP, NBI, DOJ. Kaya po ito lagi kong tinatalakay para yung pong pamilya ng mga naging biktima ay huwag na mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Gagawin po ng pamahalaan ng lahat para mapanagot, makilala sino ang nasa likod ng 100 missing, nawawalang sabongero. At ang galaw ngayon, pati sa Kongreso, sa Senado, may mga panukalang batas na i-amend na po yung batas na nagbibigay ng kapangyarihan dyan sa Pogo at isabong na naging talamak noong nakaraang gobyerno. Isabong at Pogo, pinagmulan ng mga krimen, pinagmulan ng mga illegal, base sa record ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Office of the President, NBI at PNP. Yan po ang malinaw. So talagang hindi mabuti ang idinulot ng Pogo at isabong na inaproban ng nakaraang pamahalaan. Kaya ngayon ang ginagawa ng gobyerno, ipatigil ito at panagutin ang mga taong nasa likod ng krimen, karahasan, paglabag sa karapatang pantao ng mga naging biktima. Okay, so babalikan na po natin itong si Digong Makabayan. Tungkol dito sa kanyang pamamaalam. Tungkol dito sa kanyang huling habilin Makabayan, titingnan natin kung naniniwala ba yung taong bayan dito sa sinabi ni Sara Duterte na meron dang huling habilin itong si Digong Makabayan. Pati po sa ginagawa ng mga DDS supporter, mga vlogger na mind conditioning Makabayan, ginamit nila ito si Digong na namayayat na daw at saka butot balat na daw Makabayan. Kawawa na daw itong si Digong. Anong sinabi ng taong bayan? According pa dito kay Bungos siya Makabayan, matagal pa mamatayan. Masamang damo yan Paawa. Nainip na po mga biktima nyo. Gusto na nilang mamit ka at mahag sabay tulak sa hell. O di ba? Sabi mo dito na Adolfo Austria, ang mga ganyang habilin actually sa pamilya lang yan. Hindi sinasabi sa iba. Halata mo, nagpapaawa. O di ba? Mayroong point natin makababayan. Sabi dito, huling habilin, why? Malapit na bang sumakabilang buhay? Tapos sabi pa dito Makabayan, wag mo na tay. Gusto ka pa makita ng mga relatives sa mga biktima ng EJK. They want to look at you straight in the eye. Talagang bitirano magpaikot ng utak ng tao para kaawaan. Gustong sumama sa kanya, aalis na daw, punta sa alam ho natin. This is the first picture of flight going to ICC, Hague, Netherlands. Kasi ang pinakita na picture dyan Makabayan, yung pagsakay niya sa airplane, papunta yun sa The Hague. Yun kasi ang ginamit na pictures dito po sa mga comment Makabayan. So marami hong mga kababayan natin na hindi naniniwala dito sa kadamahan ng mga DDS Makabayan. Mind conditioning kasi yan para magalit palalo ang kalamang supporter dito kay PBM at saka sa Marcos administration Makabayan. O diba? Maraming galit kay Digong. So before tayo mag-jump sa ating next topic Makabayan, i-share naman natin. Nandyan po si M.E. Jovi Montero, Terby, May Trumpy from Jeddah. Nandyan po si Rustico Arqueola,
Hi to Joey, Lynn Gonzalez, Beverly Wagan, May Dunes. Hi to Marilyn Digma. Nandiyan rin po si Erica Mapagmahal, Lucia Medina, Ninita Umale, Gemma Ramirez. Shoutout natin si Abby Smith, Cecilia Manaksa. Hi to Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argelies, and Derek William Mayo. Okay. So mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong si PCO Secretary Jay Ruiz. Kasi nga 'di ba kahapon nabalitaan natin na tinanggap na daw ng former journalist Dave Gomez yung appointment as the new Secretary of the Presidential Communications Office, mga kababayan. So yan po yung na balita kahapon na daw tinanggap na ni Dave Gomez bilang PCO Secretary, mga kababayan. So ang tanong dito, pinalitan na ba talaga or final na bang pinalitan itong si PCO Secretary Jay Ruiz, mga kababayan? So hindi pa tayo sure. Bakit? Kasi wala pang press con or hindi pa nagsabi mismo itong si Jay Ruiz, mga kababayan, na siya ay nag-step down na sa kanyang posisyon. Pero yun po ang nabalitaan natin, na inaccept na ni Dave Gomez ang posisyon bilang PCO Secretary, mga kababayan. Kasi nga 'di ba, I think month ago na ba yun, nakaroon dito ng courtesy resignation dito sa mga sekretary ni PBBM, mga kababayan. At saka nabalitaan po natin na hindi tinanggap ang resignation ni Jay Ruiz. Hindi tinanggap ni PBBM. So siya po ay still an acting PCO Secretary dyan sa PCO, mga kababayan. So bakit ko sinabi na doon po sa ating Facebook account, doon sa aking post, mga kababayan, na si PCO Secretary Jay Ruiz pinilitan na ni Philip Morris? Di ba sinabi ko Philip Morris, mga kababayan? Kasi nga ito po si Jay Gomez, connected kasi siya sa Philip Morris na kumpanya, mga kababayan. Siya po ay head sa communication ng Philip Morris company or yung tabako, mga kababayan. Ito rin po si Dave Gomez, siya po ay dating journalist or dati rin po siyang parang I'm not sure kung ano ang kanyang totoo na designation doon po sa Philippine Star, mga kababayan. Basta dati siyang mamahayag ng Philippine Star. Marami kasing nagsasabi na ito kasi si Dave Gomez, mga kababayan, merong problema. Bakit? Bakit, Sir Ivan? Kasi nga hindi niya daw gusto ang mga vlogger. Magfo-focus na daw siya dito sa mga journalist, mga kababayan. Kaya nga maraming merong negative na mga impressions, mga sinasabi ang mga PBBM vlogger, mga kababayan, tungkol dito kay Dave Gomez. Kasi nga nakita na or meron pong nagsabi na magfo-focus itong si Dave Gomez sa mga journalist, mga kababayan. Ngayon, ano kaya ang dahilan kung bakit pinalitan na itong si PCO Secretary Jay Ruiz, mga kababayan? What do you think? Ano kaya ang dahilan? Dahil ba doon sa issue niya di ba meron pong kumalat na picture, mga kababayan, itong tungkol kay Mr. Brown na tungkol doon sa nasangkot sa missing sa Bongeros, mga kababayan. Kasi nga lately, meron pong kumalat na picture. Merong isang event, mga kababayan, na yun po ay birthday yung birthday po na sikat na vlogger, mga kababayan, yung sa Pawn Star. 'Di ba yung si Boss Toyo? Nandun kasi sa picture, 'di ba, sila si Senator Erwin Tolfo, nandun po si Chavit Singson, nandun po itong si PCO Secretary Jay Ruiz, mga kababayan. Nakita natin sa picture, nandun sila. Sa tingin nyo ba, yun ba ang dahilan kung bakit pinilitan itong si Jay Ruiz, mga kababayan? Please comment sa baba, babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan. Or dahil ito kay Aiden Santos ng Net25? What do you think, mga kababayan? So maraming nagsasabi na dahil daw dito. Kasi nga ang nag-decide doon, mga kababayan, na tatanggalin na sa press corps itong si Aiden Santos sa mga press con po nito ni Attorney Claire Castro, itong PCO. At sa pangungunayan, mga kababayan, ni Ellen Kabatbat. 'Di ba? At saka ang inakasahan dito, mga kababayan, 'di ba, itong si Attorney Claire, pinapatanggal daw ni Attorney Claire itong si Aiden Santos kasi daw pasaway during sa mga press con. Meron ba daw itong nilabag na protocol, mga kababayan, itong si Aiden Santos. Pero ang nag-udyok sa PCO daw itong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Yan ang sabi ng mga DDS vlogger, ng mga DDS supporter, mga kababayan. Which is fake news, hindi yan totoo.
Kasi nga, hindi naman kasi press secretary itong si Atty. Claire Macabayan at wala siyang kapangyarihan, wala siyang kakayahan na odyukan yung PCO na tatanggalin itong si Eden Santos bilang reporter under sa Presidential Communications or yung sa Media Corp, basta yung mga Media Corp ang tawag niya Macabayan, basta yung mga grupo ng mga reporter, 'di ba? Pero ito pong sa PCO ang nag-decide niyan. At imposibleng walang alam itong si PCO Secretary, itong si J. Ruiz Macabayan. Imposible naman kasi na hindi niya alam. Hindi niya alam ang desisyon ni Ellen Kabatbat. Kaya doon nagfo-focus ang storya ngayon. Baka ito ang dahilan kung bakit tinanggal itong si J. Ruiz Macabayan. Okay? So anyways, tungkol po dito, sa kay Dave Gomez Macabayan ko, ibabakita ko sa inyo ang vlog ni Mima Alicia. For more details, let's watch this. Nakakaiyak to mga minamahal. Sobrang skandalous nito. Masisira ang gobyerno nito. To be honest, at iiyak ang mga health advocate. Tingnan nyo. Nakakaalarma to. Si Dave Gomez pa talaga? Siya pa talaga? Well, anyway, mga minamahal, umuugong-ugong pa lang naman itong balitang to. So, basahin lang muna natin ha. Yan. Fifth and final comms. Executive Dave Gomez eyed to replace J. Ruiz. Ngayon, paano ko nasabi na iiyak ang mga health advocate at mukhang, I think, damaging signal to sa ating gobyerno. Kasi sa mga hindi nakakaalam, itong si Dave Gomez, mga minamahal, dati pong direktor ng PMFTC or Philip Morris International Philippine Affiliate. Ngayon, may connection itong si Dave Gomez dito nga po, mga minamahal, sa tabako. Kasi malaking tao to, si Dave Gomez, mga minamahal. Paano naging alarming kung ako yung tatanungin? Kasi kapag inilagay mo, 'di ba? Yung isang taong meron pong malalim na koneksyon sa industriya ng tabako, 'di ba? Sa isang napaka-importanting posisyon. Dito nga po, mga minamahal, sa ating gobyerno na may kinalaman sa komunikasyon, syempre PCO 'yan. Ano ang magiging impresyon? 'Di ba? Ang ibibigay nito. Okay naman sa akin itong si J. Ruiz paano na lang yan, mga minamahal, sa internet? May mga kumakalat na itong si Philip Morris ay malakas mambraso, di umano ng mga government regulators. At beside, matagal na pong wala sa larangan, 'di ba, ng journalism itong si Gomez. Yan ito. Matagal na siyang wala sa larangan ng industriya, especially na nga po, mga minamahal, sa journalism. Tapos i-appoint. Ano ang magagawa ng taong yan? 25 years na, mga minamahal. Ano yung magiging media landscape niyan? Malamang totally iba na. Kasi madami nang pinagbago simula nung 25 years, kung pagbabasihan ngayon, madami nang pinagbago. So ano yung magiging media landscape ni Dave Gomez? Sige nga, basahin lang muna natin tong balita. Yan. Sabi dito, a seasoned corporate communication executive with roots in journalism is reportedly being considered to replace Presidential Communication Secretary J. Ruiz. Okay naman si J. Ruiz So ngayon, according to the political sources, Dave Gomez, currently the communicators director of PMFTC, Philip Morris International Philippine Affiliate, is being eyed for the top palace post, while details of his possible appointment remain scarce. Peers describe Gomez as highly qualified for role. Sinagsabing highly qualified? Netanong lang, mga minamahal. Sino yung nagsabing highly qualified? Iiyak dito yung mga health advocate. Di ba meron silang control sa tabako? Gets ninyo, mga minamahal? Alam niyo yung report
the examination, sorry. 'Di ba? Ito yung independent newsletter na naglabas ng balita tungkol sa ginawa ng Philippine delegates sa World Health Organization Framework Convention or Tobacco Control meetings doon sa Panama. 'Di ba? So sabi doon sa balita ng examination, kasi binasa ko kanina mga minamahal, sinulat ko na lang dito sa aking laptop para hindi ko malimutan yung details. Kahit i-search nyo, board lang to mga minamahal yung itong binibigay ko sa inyo para hindi na kayo mag-research pa ng madamihan. So, sabi doon mga minamahal sa the examination, kahit basahin ninyo, sabi ko nga, board lang to eh. Sinasabi doon na ang mga delegates daw natin ay tila kinakampihan ng interes ng industriya ng tabako imbes na ipagtanggol ang kalusugan ng mga Pilipino. Kaya nga sabi ko, iiyak dito ang mga nakikipaglaban, ang mga advocate patungkol sa kalusugan. Kasi biruin nyo, i-appoint nyo yung isang taong merong malaking koneksyon at bunga ng regulatory capture. Alam niyo yun, mga minamahal, kung saan kapag mayroong isang industriya or isang grupo na nakakakuha ng malakas na influensya, di ba? Sa mga taong gumagawa ng batas or nagre-regulate sa kanila, parang yung binabantayan, sila mismo ang nagdidikta, di ba, sa mga nagbabantay. Syempre, sabi ko nga sa inyo, delikado yan kasi nawawala ang linya sa pagitan ng paglilingkod, di ba, sa publiko versus sa personal na interes. Kaya nga sabi ko, kahit siguro si Senador Pia, kilala nyo si Senador Pia Cayetano, kung i-appoint niyan si tawag dito, itong si Gomez, isang malaking embarrassment yan. 'Di ba? Lalo pat representative siya ng Global Forum. At sabi din ng isang doktor, 'di ba, na si Ulysses Doroteo ng Southeast Asia Tobacco Control Alliance, it is completely unacceptable that a government would go and take the industry side. Madaming iiyak dito. 'Di ba? Hindi dahil sa magaling. Iiyak dahil sa koneksyon, dahil sa takot, dahil sa kanilang mga pinaglalaban. Ano yung magiging mukha ng PCO niyan kapag na-appoint yang si Gomez? Malaking kahiyan po yan sa ating gobyerno. I-appoint nyo yung kontras sa mga kalusugan ng mga mamamayang Pilipino. Kagaya nga napaulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ano pa ba yung magiging sense ni Gomez na in the first place, matagal na siyang wala sa larangan ng journalism? Diba? Matagal na siyang wala sa larangan ng journalism. So, bakit pa siya i-appoint? Ano yung alam niyan? More than 25 years na. So, sa aking nakikita, damaging signal to. Oo, pati yung ibang mga kritiko ni Dave Gomez, damaging signal din yung tawag dito eh. Kasi hindi natin alam kung priority ba ng gobyerno ang uunahin ni Dave Gomez o yung kanyang personal na interes. Siyempre, dapat kapag nag-appoint ka, yung i-appoint mo, yung talagang nagtatrabaho ng maayos. Yung i-appoint mo, yung taong merong paninindigan. Hindi yung merong sinaside, tinitake up na side or mayroong inaalaga ang pangalan or nagagamit yung kanilang posisyon para protektahan itong mga other negosyo or whatever, ganyan. Di ba kaya nakakalungkot? Kasi kung ako yung tatanungin, yung point person dito, parang lobbying interest yung mangyayari. Kakampihan yung kakampihan yung kapartido, 'di ba, lalo pat sa industriya ng tabako. So ngayon, mga kababayan, kung ako yung kung kayo yung tatanungin ko, okay ba sa inyo na ma-appoint itong si Dave Gomez dito sa PCO? Gusto ko malaman yung thought and opinion ninyo
So, comment ninyo kung sa tingin nyo okay ba? Wala naman problema. Kung hindi okay, gusto ko lang malaman. Alright mga minamahal, yun po, it's me. Okay, so napapansin ba natin mga kabayan na makailang beses na ho nagpalit ng secretary itong PCO? Napansin ba natin sa maikling panahon na makabayan? Kasi 'di ba yung una yung babae, yung nasangkot doon sa NPA na makabayan. NPA daw ang kanyang husband, 'di ba? Nakalimutan ang name yun eh. And next, 'di ba, pumasok yung lalaki, I forgot the name, then may usa si Jay Ruiz, and ngayon ito na po si Dave Gomez makabayan. Pero yung time po sa doon po kay Jay Ruiz makabayan, 'di ba yung pagkaupo pa lang kay Jay Ruiz, meron kaagad po na tanong sa kanya na very controversial. Yung tungkol doon sa kanyang negosyo makabayan or saan siya connected. Dito naman po kay Dave Gomez, meron parang paparating na very controversial na tanong sa kanya makabayan. Kung sakali na siya na talaga ang maupo bilang PCO Secretary makabayan. Dito naman po sa tungkol sa health advocates, syempre magrereklamo ito, titirahin itong si Dave Gomez makabayan. 'Di ba sabi ko sa inyo, may mga pro-admin vlogger ngayon na umatake na dito kay Dave Gomez kasi nga nakita na nila yung history ni Dave Gomez makabayan. Well, tayo hindi natin alam kung paano ito ini-evaluate ni PBM ang kanyang mga tauhan makabayan. Hindi natin alam yan. Pero siyempre, I trust PBM. I trust our President PBM. Alam niya ang kanyang ginagawa makabayan. Pero dito, siyempre, dapat kikilatisin natin. Kikilatisin natin makabayan. Kasi nga, siyempre, dapat we have to protect our President. 'Di ba? Dapat dito pa lang tayo po ay mag-ingay tungkol dito kay Dave Gomez makabayan. At yan po ang ginagawa ngayon ng mga pro-admin vlogger. At saka aside from that, marami kasi kaming nabasa na nabigay rin po sa amin ng information na daw itong si Dave Gomez magfo-focus dito sa mga journalist makabayan. At baka kaming mga vlogger ay maitsapuera makabayan. Well, sana hindi yan mangyayari. Kung sakaling ito na po si Dave Gomez ang maging PCO Secretary makabayan. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Danny Balikatan, Zafra. Hi! Shoutout nga pala sa Zafra family at kay Ramon Manuson. Hi to Achin, Shirley Risman from Cincinnati, Ohio. I-shoutout natin si Shirley Fernandez, Carmelita Barba, Gerson Toriato. Nandiyan po si Luisito Niedo, Phil Macabato, Josephine Gallego. Hi to Dieselin David, Amy Carpio. Nandiyan rin po si Tony De Los Reyes and shoutout kay Evelyn Garcia. Okay, so makabayan ko, kanina si PBM nabigay siya ng 387 lahat. 387 po lahat ng mga PTV. Ano yung PTV, Sir Ivan? Yung pong Patient Transport Vehicle or mga ambulansya, ibibigay ito sa mga LGUs makabayan. So syempre ito may good news. Magandang talagang very very good news so yan. Kasi nga alam mo natin, ating mga LGUs makabayan, kulang pa talaga sa mga ambulansya. Inaamin natin, totoo naman talaga nakikita natin yung makabayan. Dito nga rin po sa lugar sa Ivan, totoo naman talaga yan kulang po sa ambulansya makabayan. So ito, good news, ang ginawa ni PBM kasi mapupunuan na or mabigyan na po ng ibang ambulansya ang ating mga LGUs. For more details, let's watch this. Anyway, laging masaya itong mga event na ito dahil sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at saka municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, hindi pa nagkaroon ng ganitong patient transport vehicle ay magkakaroon na. At yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. At asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GM Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kung titignan nyo po, ay talagang pinili namin na mabuti itong ating ginagamit na modelo para sa patient transport vehicle. Marami tayong pinag-iisipan. Naalala ko ng gobernur ako
Marami kasi tayong marami kaming mga kababayan, marami kaming kailan na nasa Amerika. So humihingi kami ng tulong. Pinagdadalhan kami yung magagandang ambulansya na kanina nakikita mo sa sine na malalaki. Very grateful naman kami dahil napakaganda at napakamahal. Hindi kayang bilhin ng probinsya. Ngunit nung nagkaroon ng emergency, yung mga malalaki na yon ay hindi na babagay doon, lalo na doon sa mga maliliit na bayan kung saan maliit lang ang daan. Nag-uusap nga kayo ni Mayor Isko, sabi na lalo dito sa Manila, puro iskinita yan, hindi makapasok. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil yun na nga, nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle. Ngunit, pati na yung modelo na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Kaya naasahan ko na pag-turnover namin sa ating mga LGU, kayo na munang bahala. Alagaan ninyo na mabuti ito. Tatagal ito ng matagal, basta't alagaan natin na mabuti. Kahit gamit na gamit yan. Meron na kaming experience doon sa mga una naming na ibigay. Basta't inaalagaan na mabuti, tama ang pag-service, tama ang paggamit, pagka nangangailangan ng pyesa, palitan kaagad. At nakita naman namin na basta't we look after the vehicles, ito itatagal ng matagal. Kaya we are very happy now to be able to do this dahil dito sa administrasyong ito, karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Nag-meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol sa lahat ng mga serbisyong ibinibigay, tungkol sa mga insurance, upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Dahil nung panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang ng ating healthcare system. Saan ang kailangan ayusin? Sino ang pwede nating asahan? All of these things, in-apply namin dito sa aming programa. Hindi lamang dito sa transport vehicles, kung hindi pati na sa ating buong healthcare system, pati nating mga ospital, pati nga yung PhilHealth. So, ito ay isang bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng ating healthcare system. Dinala ko ito, ang ating accounting statistics, ang na-distribute na mula noong June 2022 to 2025, nakapag-distribute na tayo ng 680 na ganito, na PTV across the whole Philippines. Ngayon, ang nandito sa harap ninyo, 395, is that correct? 397 na vehicles. Hindi pa ako bumababa sa sasakyan, pinagmamalaki na ni Mel Robles na it is the biggest in the world na pagbigay ng ganito. Well, nagulat din ako dahil hindi naman yun ang habol natin. Ang habol lang natin, ang habol ko talaga ay lahat ng ating LGU, lahat ng ating mga municipalities ay magkaroon. Kaya, sa 680 PTVs, tapos na yan. Ngayong araw na ito, meron tayong 387 na ipamimigay, but this is for Luzon. Kasabay nito, na ipamimigay din natin, meron din tayong 123 para sa Eastern Visayas, at 105 sa Mindanao. Kasama dito sa batch na ito, yun ay may bibigay na natin. Kung maalala ninyo, we have 149 cities, 1,493 municipalities, which makes 1,642 cities and municipalities in the Philippines. Kaya, pag natapos natin lahat ito, by the end of the year,
masasabi na natin, lahat ng city and municipality ay nabigyan na natin ng ating patient transport vehicle. Ang plano natin sa susunod, dahil siyempre yung ibang bayan mas malaki sa ibang bayan, yung city mas malaki sa ibang city, titignan ngayon natin kung ano yung pangangailangan. We have to base it already on the population ng bawat lugar. So yung malalaki talaga, kahit nabigyan ng isa, kailangan balikan natin dahil sa laki ng kanilang populasyon, kailangan natin maserbisyuhan lahat. Kaya yun ang babalikan natin. We now have today in Luzon, sa Ilocos 30, Cagayan Valley 72, Central Luzon 100, Calabarzon 27, Mimaropa 59, Bicol Region 64, at Ancar 35. So, this is an ongoing program. Ito ay nagkataon lang na this is a release for most of Luzon. But we will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. Kaya ipagpapatuloy namin ang pagpapatibay hindi lamang sa paramihan nitong transport vehicle, kundi pati na ang buong health system natin, buong healthcare system natin. Inaayos natin ang ating mga ospital, linagyan na natin ng mga specialty centers. Meron tayo ng bago, yung tinatawag na bukas na center para sa mga karamdaman na hindi naman kailangan na ma-ospital, na ma-confine. Lahat po yan. Yung PhilHealth, pinaparami natin ang insurance coverage, pinaparami natin ang serbisyong ibinibigay ng PhilHealth, binababaan natin ang payment, ang bayad. Kasi kahit papano, yung pasyente, pagka magpapatingin o magpapagaling, ay meron pa rin kontribusyon. Dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente. At kung tayo ay magawa natin, pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Bigyan na lang natin ng siguro yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko, na nasubukan ko, administrative cost lang. Wala yun, mga 100 piso yun. Tama na yun. Yun lang ang siguro na ibigay nila. Yun lang, that is the aspiration. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Siyempre, yung pondo lagi kulang. But, minamanayobra natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Congratulations sa mga LGU. Thank you, Mr. President. Okay, so anyways, kasama rin po natin mga kababayan si Tess Tumaliwan, Victor Robin. Nandiyan rin po si Agida Conanan, Elizabeth Passion, John Mortel, Joliet Acoba, Elena Cao. Nandiyan rin po si Velma Reyes, Eloisa Villanueva, Ja Daga, Moneth Doctolero. I-shoutout natin si Jackie Lynn, Robin Basinga Salindong, Edita Uwasay Ilar from Las Vegas. Nandiyan rin po si Gorgunya Angela, Lourdes Sabado Valdez, Philly Islava Judan. Nandyan po si Miggy Boom, Biole Binaventura, JRN, Elmer Pinaranda, Eve Chu, Liza Soy Cerizo from Japan. Nandyan rin po si Myrna Borromeo, Milagros Banes, Lorna Villanueva, Annabel Hoson, Berth Bakod Cabalsa. I-shoutout natin si Mark D. Jude Steph Diamante from Singapore, Jodeth Dumas Panya, Apple Nash, Rosler Macrayo Agravante Sanchez, Nida Ichhaka, Delgado Julius, Haitsu Tomas Rodriguez, Marlene G. Herodias, Jamie Piyuan, Lisa Ramirez, Johanna Toiler, Eva Teria Phil, and hi to Joliet Sonakawa. Okay, so mga kababayan ko,
Yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nanatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayin mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna.
piling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat